beloved, Boss Mike Cervera. Ang Pangulo, sino man ang utak sa kaso ng missing sabongeros. Lahat daw ng sangkot, tiyak na mananagot. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes. Hindi kikilingan ng Pangulo ang sino mang nasa likod ng missing sabongeros case. Ito ang siniguro ng Malacanang sa harap ng ugong-ugong na makapangyarihan ng mastermind sa krimen. Kita nyo mga kababayan ko, si Pangulong Bongbong Marcos na yan. Sana all talaga, no? Ganito ang mga presidente. Sino man, anumang katayuan sa buhay, kung sila man ay personalidad na kinikilala, wala pong sisinuhin ang Pangulo at ang administrasyon. Kung may dapat na panugutan, dapat lamang po maimbestigahan ng mabuti para mabigyan ng hustisya ang mga pamilya ng sinasabi nating missing sabongeros. Yun, mga kababayan ko, yan, maliwanag na ho ang pahayag ng Malacanang at ni Pangulong Bongbong kung ano yung kanyang stand, kung ano yung tayo niya rito sa usapin ng mga nawawalang sabongero, mga kababayan ko. Maliwanag po yan. Maliwanag po yan. At sinasabi ko nga sa inyo, mukhang tumatama tayo sa mga madalas dito. Tulad ni Elena Capistrano. Mga kababayan ko, alam niyo yun na sinasabi natin, hindi tayo naniniwala na hindi pa planchado ito. Sapagkat mga kababayan, nauna na dyan na nagsalita itong si Boying, mga kababayan. Alam na nila ito. Tingin ko planchado na ito. Ultimo, mga saksi, ultimo ho yung mga kasama na magpapatotoo ni Dondon, yung ating whistleblower. Ano po, mga kababayan ko, hindi rin lalakas ang loob ni Dondon kung walang pader sa likuran. So ang labanan ba nito, pader sa pader na, mga kababayan. Pader sa pader na, no? Matindi, no? Pasok! Itinanggi rin ng palasyo na kilala ni PBBM si Julie Dondon Patidongan. Itinanggi, hindi yung kilala ni Pangulong Bongbong Marcos daw. Kaya wag niyo siyang ikinokonek dyan kay Dondon, ha? Ito na. Okay na yan, may mananagot dyan. Siyempre, Manong Bongbong yan Buong whistleblower sa kaso na si Elias Totoy. Tumakbo raw si Patidongan bilang mayor ng Surigao del Sur sa ilalim ng Partido Federal ng Pilipinas, ang opisyal na partido ng Pangulo. Sa ngayon po, wala pa pong nakakarating sa atin patungkol sa ganyang issue. Hindi bali po, ipaparating po natin sa Pangulo para po maging aware din po siya. Sa panayam ni Patidongan, Kita nyo, mga kababayan ko? Walang kinalaman, para maging aware ka, Pangulo, baka mamaya magamit ka. sa Billionaire News Channel, inamin nito na hanggang ngayon, wala pa rin siya sa Witness Protection Program. Sa takbo ng investigasyon, nakasalalay pa rin daw ang desisyon tungkol dyan sa Justice Department. Justice Department, kay ano yan, kay Boying. Eto, pakinggan ninyo, mga kababayan ko, nabalita rin natin ito. Nabalita na rin natin ito, mga kababayan ko. Pasok! Sa Japan ang Department of Justice para sa paghahanap sa mga nawawalang sabongero. Ito, nabalita na rin natin to, mga kababayan, pero yung interview kay Boying Remulla, pakinggan nyo, nako, matindi, tapos i-connecta nyo sa sinabi ng Malacanang, nako, Diyos ko, sigurado mapapansin nyo na at malalaman nyo na, mahahalata nyo na kung ano yung gusto kong iparating sa inyo. Ito na! Justice Secretary Boying Remulla, makatutulong ang Japan sa pag-recover sa mga labi ng mga ito na tinapon umano sa Taal Lake sa Batangas. Kasunod yan ang isiniwalat ng whistleblower na si Julie Dondon Patidongan o alias Totoy. Wala pang eksaktong petsa kung kailan sisimulan ang paghahanap sa labi ng mga sabongero. Pero ayon sa DOJ, may lead na sila kung saan banda sa Taal Lake itinapon ang mga bangkay. Sabi ng DOJ, sabi ni Boying, may lead na daw sila kung saan daw eksaktong itinapon yung mga bangkay. Ayan mga kababayan pansinin ninyo, itugma ninyo sa pahayag ng Malacanang. Doon nyo mapagtatanto na mukhang tama nga tayo tuloy. I just signed the letter for
the Japanese government Nako. asking for assistance Mm. para magkaroon tayo ng seabed, lake bed mapping at iba pa mga capabilities ng technology na kailangan natin para dapat dito kasi scientific ang approach eh. Hindi Oh. namin titigilan to. Talagang kailangan ng hustisya eh. Nakaw! Narinig nyo, mga kababayan? Hindi namin ikatitigilan ito. Kailangan ng hustisya. Oh, parang iisa ang pahayag ng Malacanang at pahayag ni Boying Remulla. Ano po, Mactan Dame, ano? Tila ba iisa lang eh. Yung pahayag ng Malacanang at pahayag ni Boying Remulla, mga kababayan. Kaya eto, alam nyo, latag na ito, mga kababayan. Latag na yan. Oh, aloy. Di ba? O eto pa, meron pa isa. Sa isang huntahan. Sa isang huntahan, mga kababayan, ha? Ito, pakinggan ninyo. Oh. Ang kabilang grupo na involved dyan, pinapalambot nila, gumagamit sila ng mga social media experts, pinapalambot nila yung mga nangyari dito sa missing Sabongeros. Katulad ng, gumising ako ngayong umaga na wala sa Taal. Yung mga ganyan, nakakatawa yan, di ba? Pero in the minds, yung ang purpose niyan, para in the minds and ng mga tao, ng mga Pilipino na Maging parody na lang, maging maging parody, joke na lang, naging kakatawa. Huwag niyong seryosohin itong paghahabol ng DOJ ito sa mga kriminal. Seryoso daw talaga sa madaling salita. Kung ito daw kabilang kampo, sabi nila, hindi ako ha. Kung ito daw kabilang kampo ay umaarkila ng mga eksperto sa social media para nga palabnawin itong mga issue na ito, mga kababayan, dahil ang init talagang usapin ito, mga kababayan. Sa lahat ng social media, lahat ng GC, lahat ng pages, ito topic! Kita nyo? So ngayon, mga kababayan, nag-aarkila na daw ang kampo ng kabila daw, oo, na para palabnawin itong issue na ito, mga kababayan ko. O ayon sa kanila, ha, hindi sa akin galing. Bang nandyan ho at masigabong nagpa-follow up yung pamilya ng mga missing sa buwero. Hindi ho mamamatay yung issue niyan. Ako, hindi daw mamamatay ang issue hanggat nandiyan daw ho yung mga biktima na nagpupursigi na i-follow up sa DOJ etong mga kaso ng patayan sa mga sabungero. Aloy! At alam ho ninyo, itong kasama namin dito, maaaring yung iba, hindi lahat nag-agree kay Secretary Boying. Pero dito sa kasong ito, dapat naman tingnan ninyo kung ano ginagawa ni Secretary Sabi ko Boying. nga rito, ang nakataya rito, kaluluwa ng Pilipino. Diba? Ano ba tayong klaseng mga Pilipino? Kung siyasamba natin ang pera ng mga mamamatay Kasi tao. kung hindi... Ala ka! Anong klase daw kayong mga Pilipino? Ay, yung mga DDS, pinagtatanggol daw yung kabila eh. Ha? Anong klase daw kayong mga Pilipino kung ang pinagtatanggol nyo ay mamamatay tao? Sabagay, mga kababayan, ano? Ganun naman talaga sila eh. O, tignan nyo, si Digong pinagtatanggol ng mga DDS. Walang mga kwentang mga Pilipino yan eh. Kaya nga mga kababayan, alam nyo? Ha? Alam nyo? Ito. Yung mga dating mga DDS eh, nagbabaliktaran eh. Pakinggan nyo to mga kababayan ha. Ito, dati nating kasama, naging DDS sa isang programa mga kababayan, abay binanggit pa niya na talagang siya ay para sa Duterte, pero ngayon, pinupuri si Pangulo. Di po ba? Pero okay lang yan. Oo, sabi ko nga mga kababayan, respeto tayo sa mga pananaw ng ating mga katunggali dyan. Pero mga kababayan, kapag ka naman natatauhan, okay lang yan. O normal lang yun mga kababayan na nahuhuli para maunawaan ang mga bagay-bagay na nangyayari at ginagawa ng gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Pakinggan nyo to mga kababayan. Oo, kilalang kilala nyo to. Opo, kilalang kilala nyo. Dati natin itong kasama. O ewan ko kung nagbabalik na talaga. Pero okay lang yan. Ano? Okay lang yan. Walang masamang tinapay sa atin. O, pasok! Nakakabisit ka na. Pasensya ka na, topic kita. Siguro naman, kilala nyo na yung boses na yan. O, kilala mo to, Direk Freddy Valera. Ay, sa mga hindi to, nakakasubscribe din kay Direk Freddy Valera,
okay lang ho, wag nyo kong isubscribe. Mga kababayan, basta isubscribe nyo siya. Ano po? Ganon po. Pero kung hindi nyo naman mamasamain, pwede bang dalawa na? Ay, nako. Dalawa na ho kami, subscribe ninyo. Iwan nyo na yung iba. Yung iba ba? Oo, yung mga DDS ha. Eto na mga kababayan ko. Eto na ha. O, pakinggan ninyo. Nawala tuloy ako, dumating yung crush ko. O, tuloy. Tito Bongbong, nakakabisit ka na. Oh. Pasensya ka na, topic kita. Alam mo, nakakabisit ka na, Tito Bongbong. Wala ka nang ginawa kundi magpabahay. Pabahay, 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 puro pabahay. Oh, mga DDS, yung dati nyo nang kasama, yung kasama ninyo na nagsasabi sa inyo. Ha? Nakita nyo naman yung mga proyekto. Pinagmamalaki nito. Kaya, yun, saludo. Diba? Oh, tuloy, pabahay, pabahay, pabahay. Oh. Hindi mo ba alam kada pabahay mo marami kang nakakaaway? Oo nga. Tito Bongbong, ano ka ba? Oh. Ilan na yung pabahay mo? Oh. Lagpas 1 milyon na. Oo nga. Umigil ka na. Galit na sila. Oo nga, galit na yung mga DDS, di ba? Sa tuwing gumagawa ng mga proyekto si Pangulong Bongbong Marcos, nasasaktan sila. Nauuna dyan na dyan, mga kababayan, si Buday. Oo, pilit niyang sinasabi, walang ginagawa. Hoy, Buday, mahiya ka naman sa mga taga-suporta mo. Sila na mismo nagbabalita. Alibasa talagang pag sinabi naming tanga ka, may ebidensya. Diba? O pero kita nyo naman mga kababayan ko, Buday, yung mismong mga taga-suporta mo ang nagsasabi na, oh, di ka ba nahihiya? Nahiya ka naman sana kahit konti lang. Oo, tago-tago mo na rin naman yung malapad mo mukha kahit 1/4 lang. Buday! Ulitin ko lang. Ha? Para namang konti lang magpakita ka ng kahihiyan. Itago-tago mo yung konti. Oo. Sa mukha mo na malapad kahit 1/4 lang. Ano yan yan, mga kababayan? Buti pa tong mga at sumusuporta sa kanya. Diba? Ha? Abay, natatauhan na. At buti pa, natatanggap nila, na-appreciate nila yung mga ginagawa ng ating Pangulong Manong Bongbong. Di ba? Aloy. Patingin nga ng bahay. Wow! Amazing! Amazing! Alam mo, Tito Bongbong, ang lakas mo mga talaga. Biruin mo sa mga magsasaka, mamimigay ka pa ng titulo ng lupa. Oo, totoo yan, Bembarubal! Ha? Totoo yan, Bembarubal! Namigay ng bahay, namigay ng lupa, namigay ng mga kagamitan ng magsasaka, namigay ng kagamitan ng mga mangingisda. Kulang na lang ipa-ispalto ang pagmumukha ni Roque. Para matuwa siya, idadamay na, bonus na, yung nakakulong sa dahig, si Digonyo. Ha? Ewan ko na kung hindi pa sila natuwa, ano, mga kababayan ko. Ha? Yun na nga eh. Ha? Sa dami ng proyekto ni Pangulo, kulang na lang pagsabay-sabay na ipa-aspalto yung mga pagmumukha ng mga DDS na to. Diba? Ha? Oh, pwede ba? Request ako. Pwede ba yung mukha ni Sarah, pakitabas nyo. Tabas kasi medyo malaki, malapad, makapal. Kaya pwede ba? Dalhin nyo kay Vicky Bello? Oo, konting mukhang general renovation yung mukha. Mga kababayan, manipit. Oo, iba. Oo, tuloy. Pati yung 57 billion na utang ng mga magsasaka, sinagot mo ba? Oo, totoo yan. Buti ka pa, Bembarubal. Tanong mo kay Sarah, hindi niya alam. Sasabihin ni Sarah at iba pang mga alagad na kasama nyo ni Sarah at ni Digong, sasabihin nila, walang ginagawa. Si Bongbong, utang lang ng utang yon. Putik na yan. Yung mga utang siya nagbabayad noon. Ultimo utang ng kapitbahay nyo, mga magsasaka, si Pangulong Bongbong nagbayad noon. Hello. Yung mga supporter mong plastic, galit na galit na. Hello, galit na galit na. Galit na galit na ba? Sino? Si Roque. Sino ito?
Sino naman itong may nunal sa mukha? Oo. Si Maharlika, alam mo naman yan, pera-pera lang. Oo. Pag nakakita yan ng, kahit nga maamoy lang yung pera niyan eh. Sabi ko sa'yo, kahit pa yung bumarel kay Aguinaldo, kay Andres Bonifacio, naku, aaminin yan. Ito na. Lalo mo silang ginagalit, ano ka ba? Sila yung mga akala mo supporter. Hindi pala supporter, opposer. Opposer yung mga yan. Correct ka dyan. Buti pa. Bemba Rubal, alam mo naman tayo, solid. Diba? Solid, wala kaming masamang tinapay ng mga yan. Tuloy. Tutulungan mo yung magsasaka? Tito Bongbong, napakalas-kadur mo. Oo nga. Bakit ka mo? Ikaw binibigay mo titulo ng lupa. Correct. Alam mo, Tito Bongbong, ang lakas mo makasar talaga. Alaga. Kainis ka. Nakakainis ka, Mr. President. Hoy, kita mo, Sarah, buti pa yung mga taga-suporta mo. Alam nila ginagawa niya. Ginagawa ni Pangulong Bongbong yan para sa mga Pilipino, kasama ka. Pero ikaw hindi mo na-appreciate, di ba? Kasi natatakpan na ng taba ng mukha mo yung iyong mga mata. Di ba? Mga kababayan, matindi, no? Paano naman makikita ni Sarah yung mga ginagawa ni Pangulo? Sa sobrang taba ng mukha niya, yung mata niya natatakpan na. Ibang klase. Matindi, mga kababayan. Eto na. Dito na tayo sa Banatan. Banatan ni Atong Ang, at ng GMA7, ha? Eto na, Uy, sa mga hindi pa ho nakakapag-like dyan, wag lang ho kayong tumawa ng tumawa. Alam ko, nag-i-enjoy kayo, pero kailangan ko ng like nyo. Ha? Our beloved Boss Mike, Sir